Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling nagturo si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea. Pinagkalimpumpunan siya ng napakaraming tao, kaya't lumulan siya sa isang bangkang nasa tubig at doon naupo. Ang karamihan na may nasa dalampasigan, nasa gilid na ng tubig, at sila ay tinuruan niya ng maraming bagay sa pamamagitan ng talinhaga. Ganito ang sabi niya, "Pakinggan ninyo ito. May isang magsasaka na lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghahasik ay may binhing nalaglag sa daan. Tumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May binhi namang nalaglag sa kabatuhan. Agad sumibol ang mga iyon sapagkat manipis lamang ang lupa doon. Ngunit nang tumindi ang sikat ng araw, nalanta at natuyo ang mga binhing tumubo. Palibhasay, walang gaanong ugat. May binhi namang nalaglag sa dawagan. Lumago ang mga dawag at ininis ang mga binhing tumubo, kaya hindi nakapamunga. At may binhing nalaglag sa matabang lupa. At ito ay tumubo, lumago at nagkauhay na mainam. May uhay na tig-30, tig-60 at tig-100 ang butil." Sinabi pa ni Jesus, "Ang may pandinig ay makinig." Nang nag-iisa na si Jesus, ang ilang nakarinig sa kanya ay lumapit na kasama ang 12 at hiniling na ipaliwanag ang talinhaga. Sinabi niya, "Sa inyo'y ipinagkaloob na malaman ang lihim tungkol sa paghahari ng Diyos. Ngunit sa iba, ang lahat ng bagay ay itinuturo sa pamamagitan ng talinhaga. Kaya nga't tumingin man sila ng tumingin ay hindi sila makakakita. At makinig man ng makinig ay hindi makauunawa. Kundi gayon, marahil sana'y magbabalik loob na sa Diyos at patatawarin naman niya." Pagkatapos, tinanong sila ni Jesus, "Hindi pa ba ninyo nauunawaan ang talinhagang ito? Paano ninyo mauunawaan ang ibang talinhaga? Ang inihasik ay ang salita ng Diyos. Ito ang mga nasa daan na nahasikan ng salita. Pagkatapos nilang mapakinggan ito, pagdakay dumarating si Satanas at iniaalis ang salitang napahasik sa kanilang puso. Ang iba, tulad naman ng napahasik sa kabatuhan. Pagkarinig nila ng salita, ito'y agad nilang tinatanggap ng may galak. Ngunit hindi naman ito tumitimo sa kanilang puso, kaya't hindi sila nananatili. Pagdating ng kahirapan o pag-uusig dahil sa salita, agad silang nanlalamig. Dininig nga nila ang salita, ngunit sila'y naging abala sa mga bagay ukol sa mundong ito. Naging maibigin sa mga kayamanan at mapaghangad sa iba pang mga bagay. Ano pat ang salita'y nawalan na ng puwang sa kanilang mga puso, kaya hindi sila nakapamumunga. Ngunit ang iba'y tulad ng binhing napahasik sa matabang lupa. Pinakinggan nilang at tinanggap ang salita at sila'y nagsipamunga. May tig-30, may tig-60
at may tig-100. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang haba po ng ebanghelyo, no? Napagod ba kayong tumayo? Dalawang kwento ng pagtatayo ang ating narinig sa ating mga pagbasa sa araw na ito. Dalawang kwento ng pagtatayo. Sa unang pagbasa, isinalaysay ang pagtatayo ng bahay ng Panginoon o ng templo. Nang marinig ni Nathan ang intensyon ni Haring David na magpatayo ng tirahan ng kaban ng tipan, ipinasabi ng Panginoon kay Nathan ang lahat ng kanyang mga nagawa para sa hari. Yun ang plano, yun ang intensyon ng Haring David, ang magpatayo ng bahay ng Panginoon, tirahan ng kaban ng tipan. Kasi sa matagal na panahon, yung kaban ng tipan ay nasa tolda lang. Yung tent, nandun lang. Kaya ninais ng hari na magkaroon ng malaking bahay, tirahan, yung kaban ng tipan, kung saan magiging templo ng Diyos. Nang malaman yun ng Panginoon, pinasabi niya kay Nathan, lahat ng nagawa ng Panginoon para sa hari. At dito rin nasabi ni Nathan na hindi pala si David ang magtatayo. Hindi pala ang hari, kundi ang anak niya ang magtatayo ng templo para sa Diyos. At hindi lang yon. Hindi lang yung mga nakalipas na nagawa ng Panginoon para kay Haring David ang isinalaysay ni Nathan, kundi ang mga mangyayari pa, magagandang plano ng Diyos para sa hari. Inisa-isa sa kanya ni Nathan. Ganon, kasaya ang Panginoon sa intensyon ng hari. Kaya naman napabalik tanaw ito sa lahat ng kanyang nagawa para sa hari. At hindi lang yon, sinabi pa niya yung mga plano niya para sa hari. Dito, ipinapakita ang pagnanais ng hari na magtayo ng isang kaharian para sa Diyos. Kaharian ng isang templo para sa Diyos. Alam niyo po, naalala ko pa noong bagong graduate ako, no? Kasi bago po ako nagpare, bago ako nagseminaryo, ako po'y nakapagtapos na ng pag-aaral, tapos nagtrabaho. No? Nung bagong graduate ako, syempre, excited kang magtrabaho. Excited akong magtayo ng aking pangalan. Diba ganun yun? No? Gusto mo, no, magkaroon ka ng pangalan. Gusto mo maging manager. Gusto mo maging professional. Diba? Excited ako na maitayo yung aking pangalan. Excited akong magkaroon ng magandang karera. Kaya naghanap agad ako ng trabaho. At nung may trabaho na ako, nung nahawakan ko yung unang sweldo ko, hindi ko malimutan at hindi ko parang nagbalik tanaw ako. Parang dati, estudyante lang ako. Ngayon, may sweldo na ako. Dati, lalakad-lakad lang ako dyan. No? Ngayon, sa Makati na ako naglalakad. Dati, no, umaakyat lang ako nung eskwelahan namin. Ngayon, nag-elevator na ako. Di ba ganun yung sobrang saya mo? No? And I'm very sure, ganyan din. Ganyan din yung naramdaman ng mga nagtatayo ng bahay. Nung nagkaroon na sila ng bahay, dati, nangangarap lang tayo. Ngayon, may pinto na tayo. Dati, wala pa tayong kisame. Ngayon, may kisame na. Di ba ganon? Nung
sobrang saya mo, no? Napapabalik tanaw ka. At nababanggit mo pa yung mga pangarap mong gawin. Sabi ko na sarili ko, no, nung nahawakan ko yung unang sweldo ko, no, dadamihan ko pa. Gusto ko maraming pera, sisipagan ko pa, no? Napapasabi ka kasi ang dami mong pangarap. Gusto mo makapamasyal, gusto mo magkaroon ng ganito, makabili ng ganyan. Di ba ganon? Ganon yung nangyari sa Panginoon. Nung nalaman niya yung plano ni Haring David, parang napabalik tanaw siya sa sobrang tuwa ng Panginoon. Dati ang templo ko, tolda lang. Ngayon, patatayuan ako ng malaking templo. Ganon yung tuwang naadama ng Panginoon kay Haring David nang malaman niyang ipagtatayo siya ng kaharian. Templo. Samantala, sa ating ebanghelyo, kwento naman ng pagtatayo ng paghahari ng Diyos ang ating narinig sa pamamagitan ng talinhaga ng manghahasik. Para kay Jesus, ang paghahari ng Diyos ay parang binhi na itinatanim sa iba't ibang klase ng lupa. Binhi na tumatayo sa salita ng Diyos na itinatanim. Sabi, may mga binhing sumisibol. May mga binhing itinanim sa iba't ibang klase ng lupa. May binhing itinanim sa matigas na lupa. May binhing itinanim sa mababaw na lupa o manipis na lupa. May binhing itinanim sa dawag o sa matabang lupa. At ang binhing tumubo lang sa lahat ng yon ay ang naitanim sa matabang lupa. Dito po ipinapakita ang pagnanais naman ni Jesus na magtayo ng paghahari ng Diyos. Paghahari ng Diyos. Nakita niyo po yung pinagkaiba? Dalawang pagtatayo. Isang kaharian at isang pinaghaharian. Isang kaharian, pinaghaharian. Yung kaharian, yun yung bahay, istruktura, palasyo. Yung pinaghaharian, yun yung mga parang simbahan. Kahit anong ganda ng simbahan, pero kung ang mga mananampalataya, ang mga nagsisimba, ay mga pasaway, sumusuway sa Diyos, walang silbi ang ganda ng simbahan. Walang silbi ang ganda, ang laki ng simbahan kung wala namang nagsisimba. Mabuti na lang, no? Yung simbahan natin, no? Simple lang, maliit, pero buhay na buhay ang mga nagsisimba. Ganito yung ipinapakita po sa atin. Ito yung nais ipahibatid sa atin ng ating mga pagbasa sa araw na ito. Dalawang pagtatayo na dapat hindi natin binabaliwala. Parang isang magandang kasal na pinagtutuunan at pinag-iipunan. Walang halaga yan kung ang pagsasama ay hindi magtatagal. Diyan tayo magaling, no? Magandang kasal, bonggang kasal. Pero, isang taon lang, hiwalay na. Hindi umabot ng 5 taon. Ganun din, walang iniwan yan sa isang bahay. Kahit anong ganda ng bahay, kahit anong laki ng bahay, kung hindi ito magiging tahanan, wala itong silbi. Di ba po? Madali magtayo ng bahay, pero ang mahirap itayo at itaguyod ang tahanan. Yung mga taong nakatira. Ganun din, walang iniwan, no, sa simbahan.
Pwedeng magpatayo si Father Douglas ng malaking simbahan. Pwede. Pwedeng pa-extend yan. Pero ang mahirap doon, yung mga nagsisimba, paano itataguyod? Yun ang dapat ginagawa. Parang sa atin, madali yung titulo, pangalan. Pero ang mahirap kung paano panatilihin ang pangalan. Yung pagiging doktor, pag natapos mo mag-aral, magiging doktor ka. Pero paano ka mananatiling mabuting doktor? Diba? Yung pagiging ina, madali. Kulat ka nga, batang ina. Dalaga pa lang noon. Ngayon, ina na, nanay na. 18 lang, 17, nanay na. Pero anong mahirap? Yung pagiging ina. Yung pangalan ng pagiging ina. Ito yung pinapakita sa atin. Mga pagtatayo na dapat magkatuwang. Parang tayo, mga mananampalataya, madaling maging Katoliko. Magpabinyag ka lang, Katoliko ka na. Pero ang kailangan nating itaguyod ay ang pagiging mananampalataya. Yung linggo-linggo magsisimba, magdarasal, makikipagrelasyon sa Diyos, magro-rosaryo. Kapatid, ito po yung pinapakita sa atin ng ating mga pagbasa sa araw na ito. Ang hindi lang magtayo ng kaharian ng Diyos sa mundo o sa ating buhay, kundi higit sa lahat, ang pagharian ng Diyos, ang mundo at ang ating buhay. Amen? Amen.